Nagsisimula kami sa pamamagitan ng pagtingin sa isang batang babae na nagngangalang Lizzie, na tumutugtog ng ilang musika. Nag-almusal siya at iniimpake ang kanyang mga bag para makabalik sa bahay ng kanyang ama. Pagkatapos nito, hinigpitan niya ang magulong bahay. Si Lizzie ay nag-iisang anak ngunit napakahusay sa mga gawaing bahay. Nang matapos siya, pinuntahan niya ang kanyang ina, si Kathy, na mukhang medyo tamad at diluted ng isang iresponsableng lalaki dahil hindi na siya nakatira sa ama ni Lizzie. Habang hinihintay ng batang babae na maghanda ang kanyang ina, lumipas ang mga oras, at naging hapon na ikinagalit ni Lizzie. Humingi ng paumanhin si Kathy sa sobrang haba ng tulog ngunit umalis siya sakay ng kotse kasama ang kanyang anak. Ang mag-ina ay hindi masyadong konektado at gumugugol ng bahagi ng paglalakbay nang hindi nagsasalita sa isa't isa. Pagdating nila sa isang gasolinahan, si Kathy, pagkatapos manigarilyo, ay nagbigay ng relo sa kanyang anak. Pagmamay-ari ng sarili niyang ina. Isang alaala na kay Lizzie na ngayon. Ibinibigay daw ni Kathy sa kanya dahil naiisip niyang hindi na siya babalik simula noon. Hindi siya masyadong responsableng ina. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang paglalakbay, at ang isang flashback ay nagpapakita ng isang alaala noong nakalipas na mga taon ng si Kathy. Nagpunta sa bahay ng kanyang dating asawa upang dalhin ang kanyang anak na babae sa isang mahalagang dula sa teatro. Gayunpaman, ayaw ni Lizzie na pumunta ang kanyang ina dahil hindi siya magandang halimbawa. Nagtalo sila, at umalis ang isang inis na Kathy. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Lizzie sa kanyang ina na gusto niyang ipagpatuloy ang paglalakbay, kahit gabi na dahil hinihintay siya ng kanyang ama at madrasta. Ang gabing kasama sila. Nang walang mapagpipilian, ipinagpatuloy ni Kathy ang paglalakbay, at sa kabila ng ulan, hindi siya tumitigil. Dahil gusto niyang mapasaya ang kanyang anak. Medyo nag-uusap kami para gama ng awkward na atmosphere nang biglang may nabangga ang sasakyan at natalo. Kontrol sa kalsada na naging sanhi ng pagtama ni Kathy sa kanyang ulo at saktan ang kanyang palso. Huminto ang sasakyan sa isang kalsadang napapalibutan ng kagubatan. Nag-aalala sila tungkol sa pagtawag sa mga serbisyong pang-emergency, at sinabi sa kanila ni Lizzie kung nasaan sila. Samantala, nakikita namin na ang gulong ng kotse ay hindi na maayos. Na ang kotse ay hindi na makapagpatuloy, pareho. Manatili sa loob ng sasakyan, at nilagyan ni Kathy ng band-aid ang kanyang sugat sa ulo. Matapos tumigil ang ulan, nakita nila ang hayop na kanilang nataman at nagpasyang lumabas at tingnan ito. Dahil natigil ang driver's side, lumabas si Kathy kasama ang kanyang anak na babae. Tumingin si Lizzie sa hayop na nakahiga sa kalsada, natatakot na lumapit dito. Si Kathy, sa kabilang banda, ay nag-inspeksyon sa gulong at, nang makitang hindi ito magamit, tinanong ang kanyang anak na babae, para tawagan ang kanyang ama para kunin siya. Ang kanyang ama ay nagtatanong ng mga dahilan ng aksidente, na hinala na si Kathy ay lasing mula noon. Ay isang pangkaraniwang pangyayari sa nakaraan. Pinagmamasdan nila ang hayop sa kalsada. Nilapitan nila ito at napagtanto na isa itong lobo na namatay sa epekto. Bumalik sila sa kotse, at kinausap ni Kathy ang kanyang anak, na nagpapakita ng malaking ngipin at sinasabi, ang hayop ay nagkaroon ng matinding sugat bago nataman, malamang na nakikipaglaban sa kagubatan at hinihimok palabas ng isang mas malaking hayop. Habang nasa sasakyan ang dalawa, maririnig ang ungol na nagmumula sa gubat. Ilang sandali pa, habang umuulan muli, isang tow truck ang papalapit sa kanila at bago pa man makarating ang driver. Sa labas, napansin ni Lizzie na nawala ang patay na hayop na ikinatakot nilang dalawa. Ang driver ng tow truck na si Jesse ay nagsabi na ang ambulansya ay magtatagal at siya ang magdadala sa kanila. Habang tumutulong siya, binanggit niya na wala nang gumagamit ng kalsadang yun. Sinabi ni Kathy na nataman nila ang isang lobo, ngunit nawala ito, tila bumangon at pumunta sa kagubatan. Dinala ni Jesse ang kanilang mga gamit sa kanyang sasakyan habang nagpasya silang manatili sa kanilang sasakyan para hilahin. Habang inihahanda ni Jesse ang hila, sinusuri ni Lizzie sa loob ng sasakyan ang ngipin ng aso. Posibleng mandaragit na umatake sa lobo. Tinanong niya si Kathy tungkol sa malaking ngipin kumpara sa laki ng lobo. Ipinagpatuloy ni Jesse ang pagkakabit ng cable sa kotse nang magtanong si Kathy tungkol sa telepono, at si Lizzie. Sabi nito na nasa bag na dinala ni Jesse sa kanyang sasakyan. Hiniling ni Kathy sa babae na kunin ang telepono mula sa lalaki, at nang pumunta si Lizzie kay Jesse, sinabi niya,
sa kanya upang kunin ito mula sa kanyang sasakyan. Sa kabila ng takot, pumunta si Lizzie sa sasakyan ni Jesse ngunit nakitang nakalock ito. Ipinaalam niya kay Jesse at sinabi niyang i-unlock niya ito sa lalong madaling panahon. Napansin ni Lizzie ang mga mantsa ng dugo sa kalsada at naging hindi mapakali sa pagkaladkad ng hayop. Sa kagubatan, papalapit sa gilid ng kagubatan, nakita niya ang patay na hayop na nakatago sa mga palumpong. Tinawag ni Lizzie ang kanyang ina upang makita ito, ngunit hindi siya narinig ni Kathy sa loob ng sasakyan. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala kay Lizzie ng isang gabi nang habang natutulog ang kanyang ina, bumulong siya. Kung gaano siya kasuklam sa kanya dahil hindi siya ang dapat na ina. Sa kasalukuyan, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang sa likod ni Lizzie ngunit naglaho. Sa isang mata pagkatapos ay bumalik siya sa kotse ng kanyang ina at sinabi sa kanya na nakita niya ang patay na lobo. Habang inaayos ni Jesse ang sasakyan sa ulan, nakarinig siya ng nakakatakot na mga ungol sa malapit at ginamit kanyang flashlight para makita kung ano yun. Sinabi ni Kathy sa kanyang anak na kalimutan ang tungkol sa hayop at sinabing malapit na silang umalis. Ngunit tanong ni Lizzie kung ano ang maaaring gawin ng isang kakilakilabot na bagay sa isang mabangis na hayop. Nang makitang natatakot si Lizzie, ipinangako ni Kathy na hindi gagawin ng hayop na pumatay sa lobo. Sundan mo sila. Pagkatapos ay sinimulan niyang tawagan si Jesse, ngunit hindi ito tumugon, at ipinahayag na siya nga. Wala na doon. Nagpasya si Kathy na lumabas at hanapin siya, kahit na ang kanyang anak na babae ay tutol sa ideya. Tumingin si Kathy sa paligid ng kotse at hindi nakita si Jesse na ikinatakot niya. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa paligid, tinawag si Jesse, iniisip na maaaring nagtatago ito sa kadiliman. Nang kagubatan, sa gitna ng ulan, hindi malinaw kay Kathy ang mga ingay at ungol na umaalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Biglang itinapon ang bahagi ng braso ni Jesse sa paanan ng kotse ni Kathy at mabilis siyang bumalik sa kotse na natili sa kanyang anak na babae, parehong natatakot sa nangyari. Takot na takot si Lizzie, kaya sinubukan ni Kathy na aliwin at pakalmayan siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita nila si Jesse na gumagapang sa kalsada, sinusubukang abutin ang kanyang sasakyan. Nakita siya ni Lizzie at ng kanyang ina na papalapit ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Nagpumiglas si Jesse na makapasok sa kanyang sasakyan ngunit hindi niya magawa ang kanyang matinding pinsala sa pagkawala. Braso, sinabi ni Lizzie sa kanyang ina na nakita niya ang halimaw sa kanyang harapan, isang humanoid na nilalang. Matatalas, malalaking ngipin. Binuksan ni Jesse ang pinto ngunit hindi makapasok dahil masyado siyang nasugatan. Nawala ang nilalang sa kanilang paningin, ngunit si Jesse, nakahiga sa lupa, ay kinaladkad sa ilalim. Kanyang sasakyan at sa kasamaang palad ay dinala sa kanyang kamatayan. Matapos masaksihan ang nakakakilabot at nakakakilabot na eksenang ito, kapwa nananatiling tahimik sa sasakyan, sinusubukan upang maunawaan ang kanilang nakita. Umiiyak si Lizzie sa takot habang naniniwala siyang walang halimaw, ngunit nagbago ang isip niya sa nakita niya. Si Kathy, nang makitang bukas ang pinto ng kotse ni Jesse, ay nagsabi na kung makukuha niya ang susi, maaari silang umalis sa lugar. Si Lizzie, na natatakot sa pinakamasama, ay hindi nais na pumunta ang kanyang ina, ngunit walang ibang pagpipilian at hindi alam kung kailan darating ang tulong, pumunta si Kathy sa kotse ni Jesse. Gayunpaman, bago siya makaalis, inatake ng halimaw ang kotse at hinayla si Kathy palabas. Nagsisimula itong salakayin siya, ngunit sa kabutihang palad, isang papalapit na ambulansya ang nakakatakot sa nilalang. Parehong dinala sa loob ng sasakyang pang-rescue para sa paunang lunas, ngunit hinimok sila ni Kathy na umalis. Kaagad, sinasabing papatayin sila ng isang halimaw. Nang makakita ng mga bahagi ng isang katawan doon, lumilingon ang isa sa mga paramedic, at nang tumawag ang kanyang kasama sa kanya upang umalis, siya ay wala kahit saan. Pagpasok sa sasakyan, biglang kinilabutan ang tatlong babae bilang katawan ng isa. Ang paramedic ay itinapon sa windshield ng ambulansya. Ang halimaw ay naglunsad ng isa pang pag-atake sa grupo, na nakakatakot sa lahat ng nasa loob. Hiniling ni Kathy sa nurse na lumipat sa likuran kasama nila, ngunit hinawakan at pinatay ng nilalang. Kanya, naiwan si Kathy na walang magawa, na pinapanood ang mga paramedic na pinapatay sa kanyang harapan. Sinamantala ni Kathy ang pagkakataong makatakas, mabilis na umalis si Kathy sa ambulansya,
na mabilis na nagdistansya ang kanilang mga sarili mula sa lugar. Masaya sila saglit, ngunit ang mabilis na halimaw ay lumabas sa kagubatan at bumagsak sa sasakyan dahilan para gumulong ito sa kalsada. May mga sugat si Lizzie ngunit nagawa niyang bumangon. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang ina, nalaman niyang wala itong malay. Buti na lang at hindi nagtagal bago siya magising. Kinuha ni Kathy ang radyo at tumawag ng tulong, ngunit walang sumasagot. Biglang sumulpot ang nilalang na mas lalo silang natakot. Gayunpaman, nang si Kathy ay nagliwanag sa mukha nito, hindi umatake ang halimaw at umalis. Si Kathy ay malubhang nasugatan sa pag-ubo ng dugo, ngunit naaalala na kailangan niyang makuha ang kanyang anak na babae. Mula roon, inipon niya ang kanyang lakas, bumalik kay Lizzie, at sinabi sa kanya na kailangan niyang makuha pabalik sa kalsada dahil walang nakakaalam na nandoon sila. May plano si Kathy at hinihikayat niya ang kanyang anak na babae para sa susunod niyang gagawin. Ipinaliwanag niya na aabalahin niya ang halimaw habang si Lizzie ay tumatakbo sa kalsada. Natatakot si Lizzie na mahuli ng nilalang ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Kathy na dadalhin niya isang tanglaw upang protektahan ang kanyang sarili, na tinitiyak na hindi gusto ng mga halimaw ang liwanag. Alam ni Lizzie na nagsisinungaling ang kanyang ina, ngunit iginiit ni Kathy na malapit na siyang mamatay. Kaya kasama ang oras na siya ay natitira, gagawa siya ng isang bagay upang matulungan ang kanyang anak na mabuhay dahil mahal niya sa kanya ng labis. Pagkatapos magpaalam, kinuha ni Kathy ang nasusunog na sulo at pumunta sa mas malalim na kagubatan. Nang malayo na siya sa sasakyan, sumisigaw siya para akitin ang nilalang. Hindi nagtagal ay maririnig na ang mga ungol sa malapit at alam na may pagkakataon siyang makatipid. Ang kanyang anak na babae, si Kathy ay pinapatay ang sulo at sumigaw ng malakas, na sinasabi kay Lizzie na tumakbo. Biglang lumabas ang nilalang mula sa kadiliman at inatake si Kathy. At sa kasamaang palad, ang mga kagat ay malupit at nagdudulot ng matinding sakit. Sa kabutihang palad, si Lizzie ay matapang na dumating at inatake ang halimaw gamit ang isang martilyo, nagniningning ang liwanag sa mukha nito at tinatakot ito sa kanyang mga sigaw. Pagkatapos ng pag-atake, pinuntahan ni Lizzie ang kanyang ina, na lubhang nasugatan at nagdadalamhati sa kanya. Sa kasamaang palad, namatay si Kathy sa mga bisig ng kanyang anak, na naging sanhi ng matinding pag-iyak ni Lizzie. Nakarinig ng mga ungol sa malapit, nagpaalam si Lizzie sa kanyang ina at, na may flashlight, ay bumalik, papunta sa sasakyan. Pagkatapos ay umiiyak siya sa pagkawala at sabik na napagtanto na nag-iisa siya. Sa lighter ng kanyang ina at paghahanap ng inflammable spray, may ideya siya. Kinuha niya ang kanyang pinalamanan na hayop na tumutugtog ng mga awiting pambata at itinatakda ito upang gumawa ng ingay sa loob ng ambulansya. Pagkatapos ay nagtatago. Hindi nagtagal ay lumapit at pumasok sa sasakyan ang nilalang mula sa kagubatan. Galit na umaatake sa pinalamanan na hayop. Samantala, umalis si Lizzie sa kanyang pinagtataguan at lumabas. Sinundan siya ng nilalang, ngunit buong tapang na naghihintay si Lizzie, na nagsasabing hindi siya natatakot sa halimaw. Sa sandaling umatake ang halimaw, ginagamit ni Lizzie ang spray at lighter para iset ang halimaw apoy. Umuungol ang nilalang sa sakit, nag-aapoy ang katawan nito, ngunit agad itong bumagsak sa lupa, tila patay. Lumapit si Lizzie sa halimaw, at nagpakita ng reaksyon ng katawan nito. Sa takot na baka bumangon ito, gumamit si Lizzie ng patpat para tamaan ang halimaw hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Pagsapit ng madaling araw, naglalakad si Lizzie sa kagubatan hanggang sa makakita siya ng mga palatandaan ng sibilisasyon. Naaalala kung paano nila hinarap ng kanyang ina ang kanilang mga takot ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, ang pinakamatibay na alaala na dadalhin niya ng kanyang ina, si Kathy, ay ang walang pasubaling pagmamahal. Ipinakita niya sa gitna ng mga paghihirap at sakripisyong ginawa niya para iligtas siya.